Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 501, Maligayang Pagdating, Distinguished Guest. Nang ibigay ni Huang Feng ang kanyang imbitasyon, ang dalawang lalaki na mukhang mga Diyos ng pinto ay mabilis nang umiti sa kanilang mga mukha. Kahit na hindi nila kilala si Huang Feng, ipinakita pa rin nila ang pinakadakilang sigasig kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos noon, mahinahon siyang pumasok. Matapos makapasok, nalaman ni Huang Feng na ang lugar na ito ay mas maluho kaysa sa inaakala niya. May mga espesyal na tao na nanguna para sa mga taong pumunta rito para dumalo sa piging ngayon. Sa makatuwid, madaling nakarating si Huang Feng sa sahig kung saan ginanap ang piging. Ang piging ay ginanap sa bulwagan ng palapag na ito. Ang bulwagan na ito ay pinalamutian ng maganda sa oras na ito. Pinalamutian ito ng lahat ng uri ng Katanji tanging dekorasyon. Ang kasaganaan ay makikita sa lahat ng dako. Ang lugar ng bulwagan na ito ay higit sa 1,000 metro kwadrado. Sa oras na ito, marami ng tao sa bulwagan na ito. Malinaw na hindi si Huang Feng ang unang dumating. President Neo, saan ka kumita kamakailan? You flatter me. I'm just trying to make a living. I can't compare to Kuya Zhang. Parami ng parami ang mga tao sa bulwagan. Maraming mga taong pamilyar na sa isa't isa ang mainit na bumati sa isa't isa pagkatapos magkita dito. Ang ganitong malaking party ay isang pagkakataon para sa mga taong ito na makilala ang isa't isa. Siyempre, makikita rin mula rito na makikita ang kapangyarihan ng mga Chardon sa lungsod na ito. Medyo naiinip si Huang Feng at nakahanap ng mauupuan. Habang umiinom ng alak na inihain ng magandang waitress, pinagmamasdan niya ang mga tao sa hall na nagpapalitan ng pagbati. Dito, wala siyang kakilala. Malinaw, walang paraan para makahanap ng makakachat. Hindi nagtagal ay nalaman ni Huang Feng na walang pagkakaiba sa pagganap ng mga taong ito na lumahok sa party, ito man ay sa Earth o sa espasyong ito. Isa-isa nilang hinarap ang mga tinatawag na kaibigan at nagsikap na magkaroon ng mga bagong kaibigan. Nang dumating ang lahat ng mga panauhin, lumitaw ang punong-puno ng piging, si Pender. Kasama niya ang ilan pang mga tao. Bukod sa isang matabang binata na nagpakawala ng pakiramdam ng isang spoiled brat, ang iba ay nagpalabas ng marangal na aura ng isang taong may mataas na katayuan. Siguradong madaming mukha ang Young Master Pan na ito. Napakaraming tao ng Federation ang dumating para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Tingnan mo, pati si City Lord Wade ay nandito. May iilan ding mga konsehal. Sa oras na ito, si Huang Feng, tulad ng iba, ay tumayo at tumingin sa direksyon ni Pence. Sa hindi kalayuan sa kanya, may mga nag-uusap na. Hindi yun dahil kay Pender, kundi dahil sa Chardon family. Sabi ng isang binata sa gilid na halatang selos. Siya ay isa ring anak ng isang malaking pamilya, ngunit ang kanyang pamilya ay walang halaga kumpara sa mga Chardon. Kaya naman, mababa ang tingin niya sa magkapatid na Pender na kitang-kita sa kanilang bilog dahil sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay wala silang espesyal. Hindi sumagot ang katabi ng lalaki. Tutal, dumating sila para dumalo sa birthday banquet ngayon ni Pence. Kung pag-uusapan nila ang host ng ganito at maririnig, halatang nakakahiya. Tiningnan ni Huang Feng ang eksena ng may interes. Ang pangunahing tauhan ngayon, si Pence, ay mga 30 taong gulang. Nakasuot siya ng disenteng suit na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Nakadamit siya na parang elite. Si Huang Feng ay nakakita ng maraming ganoong tao sa totoong mundo. Gayunpaman, mas may momentum si Pence kaysa sa mga taong iyon at may itinatagong pagmamataas. Thank you for coming to my birthday banquet. Today, all of you are friends of Pence, and friends of our Chardon family. Sana lahat ay makakain at makapagsaya ngayon. Tumayo si Pence sa gitna ng entablado at naramdaman ang mga titig ng lahat sa kanya. Medyo kampante siya, gusto niya ang pakiramdam ng pagiging sentro ng atensyon, at kadalasan siya ang sentro ng atensyon kahit saan siya magpunta. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang tirahan at ang kanyang pamilya na napasok ng husto, si Pence ay labis na nalungkot. Malinaw, may isang tao o ilang tao ang hindi nasisiyahan sa posisyon ng pamumuno ng kanyang pamilya sa lungsod na ito at gustong palitan ito.
Napakakapangyarihan pa rin ng taong ito o pamilya. Bagamat nagsimula ng imbestigahan ng kanyang ama ang usapin ng tax sale, wala pa ring pag-unlad hanggang ngayon. Ang kanilang Chardon family ay hindi kailanman naging isang tao na magpapatalo lamang ng hindi lumalaban. Sa makatuwid, ang paghihiganti ay nagsimula ng tahimik. Bagamat hindi nila natukoy kung sino ang nagpadala ng tax sale, sa buong lungsod, kakaunti lamang ang mga pamilyang kwalipikadong sumalungat sa kanilang pamilya. Magkalaban ang magkabilang panig. Sa prinsipyo ng hindi pagpapakawala sa isang bagay na maaaring makaligtaan, ang kanilang pamilya ay nakagawa na ng paglipat sa ilang mga pinaghihinalaang pamilya. Sa pag-iisip nito, napangisi si Pence sa kanyang puso. Panaginip lang ang gustong ibagsak ang pamilya Chardon. Ang kanilang pamilya ay palaging magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod na ito. Isang pamilya na dapat maging magalang ang mga tauhan ng Federation. Si Pence naman ang magiging pinuno ng pamilyang ito. Siya ay nakatakdang tumayo sa gitna ng entablado magpakailanman at maging sentro ng lungsod na ito at maging ang buong federation. Pagkatapos ng maikling talumpati ni Pence, opisyal na nagsimula ang piging. Mas nakapapawiyang musika ang tumunog sa venue. Nagsimulang yayain ng mga nagdala ng kasamang babae ang mga kasama nilang babae na sumayaw. Kahit ang mga hindi nagdala ng mga kasama nilang babae ay walang problema sa pagsasayaw. Ang Chardon family ay nagayos ng maraming celebrity at model para buhayin ang kapaligiran. Lahat sila ay magaganda at napakasigla. Bata talaga ang pamangkin ko at promising. Siyang my nephew so capable, feeling ko talaga matanda na ako. The future belongs to you young people. Walang sayawan sa eksena. Sa halip, bumuo sila ng maliliit na bilog sa 2 at 3. Ang bilog ni Pender ay halatang pinagtutuunan ng pansin ng kaganapan ngayong gabi. Doon nakatuon ang mga tingin ng maraming tao. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga tao na nagkusa na humakbang pasulong. Alam nila ang kanilang lugar at kung kailan sila dapat sumulong. Sa sandaling ito, sa tabi ni Pence ay ang patriarch ng Payton family, si Budas. Sa sandaling ito, puno ng ngiti ang kanyang mukha habang nakatingin kay Pence na may kasiyahang ekspresyon. Tila tuwang-tuwa siya nang makitang lumaki ng ganoon kalaki ang gayong kabataan. Gayunpaman, ang mga nakakaunawa sa sitwasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay alam na ang Chardon family at ang Payton family ang pinakamalaking karibal sa lungsod na ito. Ang magkabilang pamilya ay naglaban-laban sa maraming larangan. Siyempre, sa ibabaw, kailangan pa rin nilang panatilihin ang isang magandang relasyon. Kung may pamilyang maaaring pumalit sa Chardon family bilang numero 1 pamilya sa lungsod na ito, tiyak na ito ay ang Payton family. Sa makatuwid, ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay malinaw na hindi kasing ganda ng tila sa ibabaw. Matapos lumitaw ang traidor sa Chardon family, nagsimula silang maghinala sa Payton family. Kabanata 502. Gayunpaman, kung si Pender o ang kanyang ama, wala silang anumang ebidensya na magpapatunay na ang Payton family ang may kasalanan. Bukod dito, hindi sila naniniwala na ang kanilang mga dating karibal ay magiging walang utak na magpadala ng isang especially iyan na kanilang pinaghirapang itinanam para lamang sa isang pares ng guwantes at isang sports car. Tito, nagbibiro ka siguro. Junior pa lang ako, kaya dapat mas marami akong matutunan sa iyo. Mahinhin na sabi ni Pender. Sa sandaling ito, ang kanyang ama ay nakikipag-chat sa konsehal habang ang kanyang nakababatang kapatid ay nakikipag-chat sa mga tao sa kanyang bilog. Sa makatuwid, mayroon lamang Pender at Budapest dito. Nagkataon, ang lugar kung saan sila nag-uusap ay hindi masyadong malayo sa Huangfeng. Sa kasalukuyang pagdinig ni Huangfeng, kahit na hindi niya sinasadyang mag-eavesdrop, hindi siya mangangailangan ng labis na pagsisikap upang marinig kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nang makita ang saloobin ni Pender, si Budapest ay may hindi nakakapinsalang ngiti sa kanyang mukha, ngunit may bakas ng lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Itong si Pender ay halatang iba sa kanyang nakababatang kapatid na si Bruce. Isa siyang ignorante at walang kakayahan na playboy. Kung ang Payton family ay mahuhulog sa kanyang mga kamay sa hinaharap, hindi magtatagal at mahulog sila. Gayunpaman, ang Pender na ito ay malinaw na naiiba. Pumasok siya sa kumpanya ng sarili niyang pamilya pagkatapos ng graduation at nagsimula sa baba. Unti-unting narating niya ang kinatatayuan niya ngayon. Bagamat ito ay dahil sa kanyang pagkakakilanlan,
makikita na hindi siya masama. Ang nakadama ng krisis sa Budapest ay ang mga nakababatang henerasyon sa kanyang pamilya ay halos mga playboy tulad ni Bruce. Halos walang katulad ni Pender. Kaya naman, hindi niya maiwasang mag-alala sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Nag-uusap silang dalawa, isang matandang Sorrow at isang batang Sorrow. Pagkatapos nito, nakiisa rin ang ama ni Pender, ang konsehal, at ang mga opisyal ng gobyerno ng lungsod. Karamihan sa mga pinag-usapan nila ay walang iba kundi mga proyektong pamumuhunan. Noong una, hindi interesado si Huang Feng sa mga ito. Gayunpaman, nang marinig niya ang nilalaman ng kanilang pag-uusap, hindi mapigilan ni Huang Feng na maakit dito. Napag-uusapan pala ng mga taong ito ang problema ng polusyon sa kapaligiran. Sa oras na ito, nalaman din ni Huang Feng na ang mga sasakyan sa mundong ito, maging ito man ay ang umaaligid na sasakyan sa kalangitan o ang ordinaryong sasakyan na maaari lamang tumakbo sa lupa, ay magbubunga din ng polusyon. Ito ay dahil mas binibigyang pansin ng mga tao ngayon ang pangangalaga sa kapaligiran at namuhunan ng maraming pera sa pamamahala sa kapaligiran bawat taon. Ito ang dahilan kung bakit ang hangin sa mundong ito ay mas mahusay kaysa sa mundo ni Huang Feng. Gayunpaman, ang gastos ng paggamot sa kapaligiran ay tumataas bawat taon. Kahit may pera ang gobyerno, hindi nila kayang gumastos ng ganito. Kaya naman, ilang taon na ang nakararaan, iminungkahi ng gobyerno na hayaan ang malalaking pamilya o malalaking kumpanya ng teknolohiya na magsaliksik ng teknolohiya na maaaring magamit upang gamutin ang kapaligiran ng mas mura. Kamakailan, muling ayusin ng Federation ang industriya ng sasakyan. Bagamat ang polusyon na dulot ng mga kotse ay mas mababa kaysa dati dahil sa pagpapabuti ng teknolohiya, napakaraming mga kotse. Ang polusyon na dulot nito ay sobra, sinabi sa kanila ng kinatawan ng Federation, na nakatalaga sa lungsod na ito. Hindi sinasadya ng opisyal ng gobyerno na ito na ilihim ito. Ang dalawang pamilyang naruroon ay ang mga nangungunang pamilya sa lungsod na ito. Mayroon din silang mga tao sa gobyerno ng Federation na malapit sa kanilang mga pamilya. Sa makatuwid, hindi mahirap malaman ang balitang ito. Bukod dito, hindi nilayo ng Federation na ilihim ito. Gayunpaman, ang panuntunang ito ay opisyal ng ipahayag sa lalong madaling panahon. Maging ito ay ang pamilyang Charlton o ang pamilyang Payton, sila ay kasangkot sa industriya ng sasakyan. Sa makatuwid, ang panuntunang ito ay nagkaroon pa rin ng malaking epekto sa kanila. Sapat na yun para maapektuhan ang direksyon ng mga susunod na desisyon ng kanilang pamilya. Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ng kinatawan ng Federation, ang patriarch ng pamilya Charlton, si Randall, at ang kanyang anak na si Penders, ay parehong nakasimangot. Ang kanilang pamilya ay gumawa din ng mga kotse. Sa langit man o sa lupa, mahal man o mura, kasali ang pamilya nila sa lahat ng ito. Bukod dito, alam din nila na ang mga kotse na ginawa ng kanilang pamilya ay may mga pakinabang sa bilis at kaligtasan. Dahil dito, naging maganda ang kanilang performance sa benta noong nakaraan. Gayunpaman, wala silang anumang kalamangan sa mga tuntunin ng pangangalaga sa kapaligiran. Ito ay isang bagay na hindi nila gaanong pinapansin noon. Pagkatapos ng lahat, ang pangangalaga sa kapaligiran ay palaging pinangangasiwaan ng Federation. Wala naman silang pakialam dito. Gayunpaman, hindi nila akalain na ngayong nagsimula na ang Federation na gumawa ng paraan para harapin ito dahil sa malaking puhunan, biglang dumating sa buhay nila ang ganitong paraan. Gayunpaman, si Budapest, na nakatayo sa tabi ni Randall, ay walang kahit katiting na pag-aalala sa kanyang mukha. Kung tutuusin, may malabong ngiti pa nga na hindi niya mapigilan. Ang pamilyang Payton na kinabibilangan ng Budapest ay halatang kasangkot sa industriya ng sasakyan. Noong nakaraan, hindi sila tugma para sa pamilya Charlton sa mga tuntunin ng kaligtasan at bilis. Gayunpaman, nauna sila sa pamilya Charlton sa mga tuntunin ng teknolohiya sa pangangalaga sa kapaligiran. Siyempre, hindi ito dahil masyado silang masigla sa publiko. Sa halip, nadama nila na hindi nila malalampasan ang pamilya Charlton sa mga tuntunin ng bilis at kaligtasan. Sa makatuwid, maaari lamang silang makahanap ng ibang paraan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang kanilang pagtitiyaga sa nakaraan ay magbubunga na ngayon. Bukod dito, nang maisip niya ang pinakabagong mga resulta ng pananaliksik sa laboratorio ng kanyang pamilya,
ang ngiti sa mukha ni Budapest ay naging mas malawak at mas malawak. Ang pagganap ng Budapest ay mabilis na nakita ng ibang mga taong naruroon. Nagtataka ang isa pang kinatawan, bakit? Patriarch Budapest, mayroon ka na bang paraan para harapin ang panuntunang ito? Oo naman, sabi ni Budapest nang walang itinatago. Ang aming pamilya ay palaging nakatuon sa pangangalaga sa kapaligiran. Ang paghihigpit na ito ay malinaw na hindi makakaapekto sa negosyo ng aming pamilya. Hindi ko makikita yan, sabi ni Randall na may pangit na ekspresyon. Siyempre, naiintindihan niya ang sitwasyon ng pamilya ng sinumpaang kaaway. Alam din niya na sa larangan ng pangangalaga sa kapaligiran, hindi may kukumpara sa kanya ang kanyang pamilya. Gayunpaman, halatang ayaw niyang makitang masyadong masaya ang sinumpaang kaaway. Kahit na ang mga kotse na ginawa ng kumpanya ng iyong pamilya ay talagang mas mahusay kaysa sa amin sa mga tuntunin ng pangangalaga sa kapaligiran, sa palagay ko wala kang anumang kalamangan kumpara sa ibang mga kumpanya ng kotse, tama ba? Sa pagkakataong ito, ang pamumuno ng Federation ay halatang nakatuon sa buong Federation at hindi sa kanilang lungsod. Sa makatuwid, mayroon pa ring maraming mga kumpanya ng kotse na kasangkot. Ang mga kotseng ginawa ng pamilyang Budapest ay mas mahusay kaysa sa kanila sa mga tuntunin ng pangangalaga sa kapaligiran, ngunit hindi iyon ang kaso sa Federation. Kabanata 503. Ang sinabi ni Patriarch Randall ay lumang balita. Sinabi ni Budapest na may malumanay na ngiti sa kanyang mukha, ang aming pamilya ay kamakailan lamang ay gumawa ng isang malaking tagumpay sa larangan ng pangangalaga sa kapaligiran ng kotse. Lubos akong itinararangal na sabihin sa lahat na ang kotse na ginawa ng aming pamilya ay gumagawa ng halos zero polusyon kapag ito ay ginamit. Nakatingin sa mayabang na ngiti sa mukha ni Budapest, bagamat hindi nakita ng iilang taong naruroon ang kotseng sinasabi niya, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Bilang patriarka ng pamilya Payton, halatang hindi niya ipagyayabang ang bagay na ito dahil hindi naman iyon kailangan. Ang mga regulasyon ng federal na pamahalaan ay malapit ng opisyal na ipahayag, at kung ang bagong sasakyan ng kanilang pamilya ay makakatugon sa mga kinakailangan ng federal na pamahalaan ay hindi maitatago. Sa makatuwid, ang ilang mga taong naruroon ay naniwala sa mga salita ni Budapest. Pagkatapos noon, iba na talaga ang mood nila. Si Randall at Penders ay natural na masama ang loob. Ang kanilang sinumpaang kaaway ay nalampasan na sila. Bukod dito, dahil sa mga bagong regulasyon ng federal na pamahalaan, ang kanilang pamilya ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkalugi sa larangan ng mga sasakyan. Sa gayong mga kalagayan, malamang na samantalahin ng kanilang patay na kaaway ang sitwasyon. Hindi mahalaga kung paano nila ito tingnan, ito ay isang napaka-hindi kasiyasyang bagay. Para naman sa mga opisyal ng federal, kasama ang alkalde at ilang konsehal, natural na gumanda ang kanilang kalooban, lalo na ang alkalde. Ang kumpanya ng kanyang lungsod ay nangunguna sa buong federasyon sa mga tuntunin ng pangangalaga sa kapaligiran. Kahit anong mangyari, makikinabang din siya rito. Bukod dito, alam din niya na ang pamahalaang federal ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pangangalaga sa kapaligiran ng mga sasakyan. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, ito ay magiging isang magandang resume. Makakatulong ito para sa mga promo sa hinaharap. Sa makatuwid, tumingin siya sa Budapest nang may mas mainit na tingin at nagkusa na makipag-chat sa kanya. Nakalimutan pa niya ang orihinal na may-ari sa gilid. Sa ngayon, gusto lang niyang malaman ang higit pa tungkol sa bagong kotse ng pamilya Payton. Napakapangit ng mga ekspresyon ni Randall at Penders nang makita nila ang Budapest na napapaligiran ng mga konsehal ng federal na pamahalaan. Gayunpaman, wala silang pagpipilian. Kung tutuusin, sila ang may-ari ng lugar na ito. Hindi nila maaaring itaboy ang kanilang mga bisita, kahit na ang kabilang partido ay kanilang sinumpaang kaaway. Masyadong nakakahiya iyon. Kaya naman ayaw itong makita ng mag-ama at lumayo. Si Huang Feng, na orihinal na hindi malayo sa kanila, ay nag-isip sandali at sumunod sa kanila. Tai, sa tingin mo totoo ba ang sinabi ng matandang umutot na iyon? Sa medyo malayong sulok, huminto ang mag-ama at mahinang nag-usap. Malinaw, sa pribado, si Penders ay walang kahit katiting na paggalang sa Budapest. Maraming taong naruroon ang nakakita sa kanilang dalawa roon, ngunit walang sinuman ang naging mataktika upang istorbo sila.
Kung titingnan ang sitwasyon sa kanilang harapan, halatang may pinag-uusapan ang mag-ama. Paano nila sila may istorbo sa oras na ito? It's 80% true, sabi ni Randall na may dignidad na ekspresyon. So, meron talaga silang breakthrough sa environmental protection technology. Sabi ni Penders na may pangit na ekspresyon. Noong nakaraan, hindi gaanong binibigyang pansin ng kanilang pamilya ang aspetong ito, ngunit ang pamilya Payton ay nakapagbenta ng ilang sasakyan sa ngalan ng pangangalaga sa kapaligiran. Sa makatuwid, naunawaan ng pamilya Payton ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran, ngunit hindi nila ito binigyang pansin. Naunawaan din ni Randall at ng kanyang anak na kung talagang mababawasan ng pamilya Payton ang polusyon sa tambutso ng kotse sa halos zero, kung gayon ang mga sasakyan na ginawa ng pamilya Payton ay magkakaroon ng malaking epekto sa pamilya Payton kahit na walang suporta ng federal na pamahalaan. Ngayon na ang pamilya Payton ay may suporta ng federal na pamahalaan, tila nasa panganib ang industriya ng sasakyan ng pamilya Payton. Ang pamilya Payton ay gumawa ng maraming kita sa industriya ng kotse sa nakaraan. Ngayon, may gustong kumuha ng bahagi ng kanilang cake. Kakaiba kung maganda ang mood nila. Meron siyang breakthrough, and it's not a small one. Just look at his smug expression just now, sabi ni Randall. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Pender. Ibinaba niya ang ulo niya at bakas sa mukha niya ang saya. Anong wala? Anong nangyari? Tanong ni Randall sa anak. Dad, ang taong itinanim namin sa pamilya Payton ay nagpadala sa amin ng balita, sabi ni Penders. Anong balita? Sabi ni Randall. Ang taong nagtanim sa pamilya Payton ay personal niyang inayos. Gayunpaman, kalaunan ay ipinakilala niya siya sa kanyang anak at hinayaan siyang mamahala sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Karaniwan na para sa dalawang pamilya na magtanim ng mga especially iya sa gitna ng isa't isa. Sabi niya, nakita niya ang traidor ngayon. Sabi ni Penders, WHO, Professor Neil, nagnganga ang mga ngipin ni Penders. Talaga bang pinadala siya ng pamilya Payton? Kumunat ang noo ni Randall at nagtanong. Ito ay isang bagay na hulaan, ngunit isa pang bagay upang kumpirmahin ito. Hindi maaaring magkamali. Tumango si Penders bilang pagsang-ayon. Ngayong lumitaw si Professor Neil sa pamilya Payton, malamang na ipinadala siya ng pamilya Payton. Tumango si Randall. Hindi na siya masyadong nagulat sa balitang ito. Kung tutusin, nahulaan na niya na si Neil ang ipinadala ng pamilya Payton. Ngayon, kinumpirma niya lang. Tingnan mo nga yung expression mo ngayon lang, dapat more than that ang balita di ba? Tanong ni Randall. Oo, tumango si Penders. Pagkatapos, hindi niya namamali na tumingin sa paligid. Si Huang Feng ay umiinom na parang walang nangyari. Hindi siya lumingon sa direksyon nila, pero nakikinig ang tenga niya sa usapan. Nahanap ng taong iyon ang data ng pananaliksik ng pinakabagong kotse ng pamilya Payton. Mahinang sabi ni Penders, kahit nasa hall sila, nasa sulok sila. Walang tao sa loob ng 5 metro mula sa kanila, kaya hindi natakot si Penders na marinig ng iba ang kanyang mga salita. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Randall matapos marinig ang mga salita ni Penders. Nag-aalalang tanong niya, can you get it? Medyo mahirap. Hindi rin sigurado si Pender. Bagamat nakita ng taong iyon ang impormasyon, hanggat hindi tanga ang pamilya Payton, tiyak na paprotektahan nila ang impormasyong iyon. Hindi magiging madali ang pagkuha ng impormasyong iyon. Sabihin mo sa kanya na dapat niyang makuha ang data na iyon kahit anong mangyari. Hanggat maibabalik niya ito, hindi namin siya tretuhin ng masama. Hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagiging isang especially iya sa hinaharap. Natural na alam ni Randall ang kahirapan. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay masyadong mahalaga para sa parehong pamilya. Kung ang Payton family ay may ganitong impormasyon, malapit na nilang malampasan ang Payton family sa larangan ng paggawa ng sasakyan. Iyon ay magiging isang malaking dagok sa Payton family. Hanggat nakuha ng kanyang pamilya ang data na iyon, hindi lamang nito madaragdagan ang lakas ng kanyang pamilya, ngunit magiging dagok din ito sa lakas ng pamilya Payton. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi mapigilan ni Randall na matukso. Kabanata 504, tumango si Penders. Alam niya ang kahalagahan ng impormasyon, kaya naiintindihan niya ang desisyon ng kanyang ama. Kaya,
Pinuntahan ni Penders ang especially Ian na pumasok sa Peyton family at sinabihan siyang kunin ang impormasyon kahit na ano. Nagpatuloy si Penders sa pakikisalamuha sa kanyang ama. Sa kabilang banda, ang undercover na ahente na tumanggap ng kanyang mga order ay may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Siyempre, alam din niya ang kahalagahan ng impormasyon. Bukod dito, naiintindihan din niya na kung maibabalik niya ang impormasyong ito sa mga Chardon, tiyak na mababaligtad ang kanyang mga hinaharap na araw. Hinangad niya ang gayong pagbabago. Gusto niyang makisama sa celebrity circle ng lungsod, hindi maging isang hindi kilalang laboratory worker. Sa isang paraan, siya ay katulad ni Professor Neil. Pareho silang hindi gustong manatili sa laboratorio. Hinangad nila ang spotlight at maging sentro ng atensyon. Sa makatuwid, pareho silang nagsusumikap upang makamit ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, mukhang hindi naging matagumpay si Professor Neil. Bagamat ninakaw niya ang isang research document mula sa pamilya Peyton, may nangyari nang marating niya ang pamilya Peyton. Dahil dito, hindi maganda ang buhay ni Professor Neil ngayon. Mas malala pa ito kaysa dati. Sa una, si Professor Neil ay hindi nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang at niloko pa siya. Gusto ni Budapest na patayin ng direkta si Professor Neil. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Budapest. Si Professor Neil ay isang mahusay na manggagawa sa laboratorio. Kung gusto niyang malampasan ng kanyang pamilya ang Peyton family, kailangang gamitin ng Budapest ang lahat ng resources na kaya niya. Kaya naman, pakiramdam niya ay nakakaawa kung ganoon na lamang ang pagpatay kay Professor Neil. Sa makatuwid, inayos ng Budapest na magtrabaho si Professor Neil sa laboratorio ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ganap niyang pinaghigpitan ang kanyang kalayaan. Hindi siya maaaring lumabas at maaari lamang manatili sa laboratorio at gawin ang lahat ng uri ng mga eksperimento. Tuwang-tuwa si Professor Neil na nakatakas siya sa kamatayan, kaya tumanggaw siya at sumang-ayon. Malaki pa nga ang pasasalamat niya na hindi siya pinatay ng Budapest. Siyempre, hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Dati, para mapilitan siyang alamin kung nasaan ang mga kagamitan sa pag-aayos ng dumi sa alkantarilla, medyo nabugbog na siya ni Budas. Ngayon, kahit na halos hindi siya makapagtrabaho sa laboratorio, ang kanyang buong imahe ay napakalungkot. Bukod dito, dahil isa siyang traidor mula sa ibang pamilya, ang iba sa laboratorio ay tila nananatiling magalang sa kanya. Bagamat labis na nalungkot si Professor Neil, wala siyang magagawa. Alam niyang hindi may kukumpara ang kanyang pagkatao at background sa mga tao rito. Oy, hindi ba ito si Professor Neil? Hello, hello. Habang si Professor Neil ay nagtatrabaho sa isang nalulumbay na mood, bigla niyang narinig ang isang masigasig na boses. Ikaw, tiningnan ni Professor Neil ang palakaibigang taong ito na may pagkalito. Hindi niya maalala na kilala niya ang taong ito. Isa pa, sobrang cold ng mga tao dito sa kanya. Bakit may taong palakaibigan ngayon? Tawagin mo na lang akong Jessie. Lumapit ang lalaki at kinamayan si Professor Neil na may ngiti sa labi. Anya, nagbabasa ako ng thesis mo. Napakahusay ng pagkakasulat nito at nagbigay sa akin ng maraming inspirasyon. Hello, Jessie. Nang marinig ito ni Professor Neil, napangiti siya. Palagi niyang iniisip na siya ay isang mahusay na propesor. Ang kanyang mga papel ay natural na ang pinakamahusay. Hindi nakakagulat na maaari silang magbigay ng inspirasyon sa iba. Professor Neil, hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, gulat na sabi ni Jessie. Pero anong nangyari sa mukha mo? Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Professor Neil habang hinahawakan ang may pilat niyang pisngi. Sabi niya, haha, aksidente lang. Nako, kung gayon kailangan mong mag-ingat, Professor Neil. Kung may mangyari sa iyo, ito ay isang kawalan sa ating siyentipikong komunidad, sabi ni Jessie na may pag-aalala. Salamat, mag-iingat ako. Tuwang-tuwa si Professor Neil sa sinabi ni Jessie. Tumaas din ng husto ang impresyon niya kay Jessie. Kung tutuusin, sa hindi pamilyar at pag-alit na kapaligirang ito, natural na tuwang-tuwa siyang makatagpo ng taong nagmamalasakit sa kanya at humahanga pa sa kanya. Professor Neil, sumali ka na rin sa pamilya Peyton. Balita ko galing ka sa pamilya Peyton, bakit ka nandito? Curious na tanong ni Jessie. Sa tingin ko ay may magandang kinabukasan ang pamilya Peyton, kaya pumunta ako rito. Inakala ni Professor Neil na hindi alam ni Jessie ang tungkol sa kanya, kaya hindi niya sinabi ang totoo.
Professor Neil, nagkakamali ka, biglang sabi ni Jessie na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos noon ay tumingin siya sa paligid at nakita niyang wala ng ibang tao sa paligid. Pagkatapos ay bumulong siya kay Professor Neil, nasabi ko lang ito sa iyo dahil hinahangaan kita at iniisip ko na ikaw ay isang henyo. Hindi ko sasabihin sa iba. Anong mali? Mahinang tanong ni Professor Neil. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig iyon. Actually, ang Peyton family is not as nice as they appear to be. They are very harsh to us. If we don't make any progress in our research after a long time, itataboy na tayo sa lugar na ito. Para hindi makasali ang mga itinaboy sa ibang pamilya, papatayin pa nila tayo. Nagkataon lang nalaman ko ang tungkol dito. Kamakailan lang, kinakabahan akong nag-iisip ng paraan sa lugar na ito, sabi ko kay Jessie. Paano kaya ito? Paano nila kami nagagawang ganito? Kung tutuusin, si Professor Neil ay isang bagong dating at hindi alam ang aktwal na sitwasyon dito. Hindi siya nagustuhan ng iba, kaya walang magsasabi sa kanya. Tungkol naman sa Jessie na ito, hindi niya siya kilala noon, kaya hindi na niya kailangan pang magsinungaling sa kanya. Bukod dito, hinangaan niya ito kaya mas lalong imposibleng magsinungaling ito sa kanya. Sa madaling salita, totoo ang sinabi ng pamilya Peyton. Papatayin talaga sila ng pamilya Peyton. Normal para sa mga taong tulad nila na hindi gumawa ng anumang pag-unlad sa isang paksa ng pananaliksik sa mahabang panahon. Sa makatuwid, ang mga pamamaraan ng pamilya Peyton ay masyadong walang awa. Kaya ang pamilya Peyton ay hindi tao. Naghahanda na ako na sumali sa pamilya Fifth. Gayunpaman, upang makakuha ng mas mahusay na paggamot doon, may dadalhin ako, sabi ni Jessie. Biglang parang may na-realize siya. Mabilis niyang sinabi kay Neil na kinakabahan, Professor Neil, please don't tell on me. I'm telling you this because I trust you. Tumango si Professor Neil. I won't. Hindi ko sasabihin sa'yo. Natural na alam ni Professor Neil kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido sa pagdadala ng isang bagay, dahil ginawa niya ang parehong bagay noon. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nagbago ang booklet, at iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyong ito. Kabanata 505. Kung sinabi iyon ni Jessie sa pamilya Peyton ilang araw na ang nakalipas, hindi siya maniniwala ni Professor Neil. Baka sinumbong pa siya, gayunpaman, iba na ngayon. Hinawakan ni Professor Neil ang peklat sa kanyang mukha. Personal niyang naranasan ang kalupitan ng Budapest mula sa Peyton family. Si Budapest ay magalang sa kanya noon, ngunit nang hindi niya natapos ang kanyang misyon, agad siyang naging pagalit. Kaya naman, hindi nagduda si Professor Neil sa sinabi ni Jessie. Mas malalim na lang ang pagkakaintindi niya sa kasamaan ng pamilya Peyton. Kasabay nito, nag-aalala siya sa kanyang hinaharap. Kung hindi niya makumplito ang proyekto, iisipin ni Budapest na wala siyang silbi. Kasabay ng nakaraang insidente, tiyak na hindi siya pababayaan ng Budapest. Si Professor Neil, na sa simula ay natutuwa na siya ay nakatakas sa isang sakuna, muling nakaramdam ng takot sa kanyang puso. Salamat, Professor Neil. Salamat sa iyong pag-unawa. Mukhang gamaan ang loob ni Professor Jessie. Pagkatapos ay sinabi niya kay Professor Neil, dahil kami ay mga kasamahan, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na magplano ng maaga. Kahit na hindi mo ipagkanulo ang pamilya Peyton, kailangan mong mag-iwan ng paraan para sa iyong sarili. Nagpapasalamat na tumango si Neil. Hindi niya pinagdudahan ang kabaitan ni Jessie. Saglit lang silang magkakilala ng dalawa. Dapat ay kainahinala kung ganoon katapat si Jessie sa kanya. Gayunpaman, naisip ni Neil na sinasamba siya ni Jessie at nag-aalala sa kanya. Kaya naman, hindi niya pinagdudahan ang intensyon ni Jessie. Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Neil nang makitang aalis na ang kabilang partido. Sa huli, tila nakapagdesisyon na siya at hinayla ang kabilang partido pabalik. Nang makitang nalilitong nakatingin sa kanya ang kabilang partido, bumulong si Neil, "Nakontak mo na ba ang Fifth family?" Ang Fifth family ay isa ring malaking pamilya sa lungsod na ito. Siyempre, hindi sila may kukumpara sa Peyton family at Chardon family. Gayunpaman, ang kanilang reputasyon ay mas mahusay kaysa sa dalawang pamilya. Oo, tuwang-tuwa sila na sumali ako sa kanila. Sayang naman, kung sasama ka sa kanila, supervisor ka doon, sabi ni Professor Jessie. Nang marinig ang mga salita ni Jessie,
nagliwanag ang mga mata ni Professor Neil. Sabi niya, kung sasama ako sa kanila, iiwan ba nila ako? Paanong posible? Parang may narinig si Jessie na hindi ka panipaniwala. Ang isang propesor na tulad mo sa pagsali sa kanila ay eksaktong gusto nila. Professor Neil, kung mayroon kang ideyang ito, maaari kitang tulungang makipag-ugnay sa kanila. Tumango si Neil at sinabing, oo, nararamdaman ko rin na napakadelikado ng pamilya Peyton, kaya gusto ko na ring umalis. That's great, siguradong tatanggapin ka ng pamilya Faith, masayang sabi ni Jessie. Si Neil naman ay may kaunting alam kaysa sa isa. Tutal, nakipaghiwalay na siya sa isang pamilya, akala niya ay hindi alam ni Jessie ang tungkol dito. Ngayong malapit na niyang ipagkanulo ang isa pang pamilya, maaaring medyo mahirap para sa pamilya Faith na tanggapin siya. Sa pag-iisip nito, naisip niya ang sinabi ni Jessie noon, tungkol sa pagdadala ng isang bagay. Kung may madadala siya, tiyak na matutuwa ang kabilang partido na tanggapin siya. Kung sapat lang ang halaga ng bagay na dinala niya, hindi imposibleng makakuha ng posisyon sa pamamahala. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nasasabik kay Neil. Pagkatapos, sinabi niya kay Jessie, Professor Jessie, sabi mo may dadalhin ka. Siguro kung nakuha mo na. Hindi pa, sabi ni Jessie. Hindi ganoon kadaling makakuha ng isang bagay. That's great, we can think of a way together. When the time comes, we'll bring it over together. What do you think? Sabi ni Neil. Natural na hindi niya makakalimutan si Jessie. Kung tutuusin, si Jessie ang nagrekomenda sa kanya, kaya gusto niyang makasama siya. Pagdating ng panahon, tatanggapin din sila ng pamilya Faith. Oo naman, sumang-ayon si Jessie nang hindi nag-iisip. Nagkataon lang na may target ako dito, ngunit hindi madaling gawin ito ng mag-isa. Sa tulong ni Professor Neil, ito ay magiging mas comfortable. Ano ito? Hindi na nagulat si Professor Neil na may target na si Jessie. Kung tutuusin, si Jessie ay nagkaroon na ng ideyang ito, kaya hindi katakataka na may pakay siya. Ang ikina-curious niya ay kung ano ang napili ni Jessie bilang meeting gift. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay direktang makakaapekto sa kanilang hinaharap na paggamot sa pamilya Faith, kaya hindi ito masyadong magaan. Ang impormasyon sa disenyo ng bagong kotse ng pamilya Peyton. Sabi ni Jessie na may kakaibang tingin sa mga mata. Sa kabilang banda, si Huang Feng ay gumagala pa rin sa bulwagan. Bagamat may mga taong nakikiusyoso sa kanyang pag-alagala mag-isa, napakaraming tao ngayon. Normal lang na hindi nila kilala ang isa't isa, kaya walang naghihinala sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Hindi rin basta-basta gumagala si Huang Feng. Sinadya niyang sumunod kay Pender sa di kalayuan. Naitakda na niya ang kanyang target sa bagong impormasyon sa paggawa ng sasakyan ng pamilyang Peyton. Sa Earth, ang polusyon mula sa tambutsyo ng kotse ay napakaseryoso pa rin. Bagamat may ilang mga dekuryenteng sasakyan ngayon, mas mababa pa rin ang mga ito sa mga kotseng nagsusunog ng langis. Kung makakakuha siya ng isang kotse na nagsunog ng langis ng walang polusyon, kahit na ang bilis nito ay medyo mas mabagal, makakakuha siya ng sapat na bahagi sa merkado. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya na makuha ang impormasyong iyon. Hindi niya alam kung nasaan ito ngayon, at hindi rin siya pamilyar sa kapaligiran doon. Ngayong nakatutok na si Pender sa impormasyon, ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin na makuha ni Pender ang impormasyon, at pagkatapos ay agawin ito sa kanya. Sa pag-iisip nito, medyo naawa si Huang Feng kay Pence. Nakuha na niya ang impormasyon ng mga kagamitan sa pag-aayos ng dumi sa alkantarilya at isang hover na sports car mula sa kanya noon. Ngayon, nagkaroon na talaga siya ng ideya na makakuha ng isang bagay mula sa kanya. Medyo nakakahiya talaga. Kung alam ni Huang Feng na ang mga leather na sapatos at guwantes na nakuha niya noon ay may kaugnayan din sa pamilya ni Pender, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin niya? Hindi alam ni Pender na muli siyang tinutukan ni Huang Feng. Naghihintay siya ng balita mula sa kanyang especially iya. Hindi alam ni Pender na na-target na naman siya ni Huang Feng. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng at Pender ay napakalaking tulong ng especially iya. Nang malapit nang matapos ang piging, talagang ipinaalam niya kay Pender na nakuha na niya ang impormasyon at hiniling sa kanya na magpadala ng isang taong tumanggap sa kanya. Kabanata 506. Pare, nagtagumpay ang kabilang panig. Nang makita ang balita mula sa kanyang especially iya,
Napuno ng saya ang mukha ni Pender. Hindi niya inaasahan na matatapos ng kabilang partido ang mahirap na gawaing ito ng ganoon kabilis. Dapat malaman ng isa na ang gawaing ito mismo ay napakahirap. Kahit na gusto ng isa na tapusin ito, magtatagal pa rin ito. Handa pa nga si Randall at ang kanyang anak na mabaigo sa misyon, ngunit hindi nila inaasahan na ang especially iya ay magbibigay sa kanila ng ganoong kalaking sorpresa. Anong nangyari? Paano ba naman kasi ang bilis? Maging si Randall, na nakakita ng maraming malalaking eksena, ay nabigla sa bilis ng kabilang partido. Especially iya ba itong si Superman? Kakalabas lang ng misyon hindi pa katagal, at natapos na ito ng kabilang panig. I don't know. The other side only said na nagtagumpay sila. As for the process, hindi nila sinabi. Masyadong urgent ang sitwasyon, sabi ni Pender. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, imposible para sa kabilang panig na sabihin ang mga detalye ng bagay. Oo, ayusin mo agad ang mga tao na suportahan. Dapat mong tiyakin na ang impormasyon ay walang kaparirikan. Mabilis na sabi ni Randall. Alam din niya na hindi ngayon ang oras para magtanong tungkol sa proseso. Ang pagkumpleto ng misyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Oo, sagot ni Pender. Sa kabilang banda, nagulat din si Huang Feng sa bilis at kakayahan ng especially iya ng pamilya Pender. Masyado siyang makapangyarihan. Hindi na kailangang banggitin ang kahalagahan ng impormasyong ito. Ang pamilya ng kabilang partido ay mas mahina lamang ng kaunti kaysa sa pamilya Chatterton, kaya dapat na mahigpit ang kanilang mga hakbang sa seguridad. Ngunit ngayon, ang especially iya ng pamilya Pender ay talagang nagtagumpay ng napakabilis. 007 ba ang taong iyon? Napakagaling. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng, Randall at ng kanyang anak na ang pangunahing tungkulin sa bagay na ito ay hindi ang especially iya, kundi si Professor Neil. Kailangang sabihin ng isa na ang kakayahan ni Professor Neil sa siyentipikong pananaliksik ay karaniwan, ngunit palagi siyang nakadarama ng mabuti tungkol sa kanyang sarili. Gayunpaman, napakahusay pa rin niya sa pagbuo ng mga ideya at plano. This time, siya pa rin ang nanguna. Sa karanasan ng panlilinlang kay Professor Jesse noong nakaraang pagkakataon, mas madaling natapos ni Professor Neil ang gawain ito. Siyempre, may ambag din dito si Professor Jesse. Kung tutuusin, hindi maganda ang reputasyon ni Professor Neil dito. Gayunpaman, si Professor Jesse ay isang matandang kakilala dito at nagkaroon ng magandang interpersonal na relasyon. Kaya naman madaling nagtagumpay si Professor Neil. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang impormasyon ay hindi na isang maliit na booklet, ngunit isang makapal na stack ng impormasyon. Tiyak na magiging kapansin-pansin ang pagdadala ng napakaraming impormasyon. Kaya naman, kinailangan ni Professor Jesse na gamitin ang miniature camera na inihanda niya ng maaga para kunan ng litrato ang lahat ng impormasyon. Sa ganitong paraan, maraming oras ang masasayang. Bagamat sabik na sabik silang dalawa na makalabas, kung tutuusin, maaari silang matuklasan anumang oras, ngunit maaari lamang silang maglaan ng oras upang kunan ng larawan ng impormasyon. Iyon ang naging pundasyon nila sa hinaharap. Ang mga taong namamahala sa laboratorio ng Budapest family ay hindi ganap na hanggal, kaya nang sa wakas ay natapos na ang pagkuha ng litrato nina Jesse at Neil at umalis sa laboratorio, natuklasan ang kanilang pag-uugali hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis. Kaya naman, kinuha ng namamahala sa laboratorio ang oras para hulihin sina Jesse at Neil habang nakikipag-ugnayan sa kanyang superior para iulat ang sitwasyon dito. Matapos dumaan sa mga layer ng transmission, si Budapest na dumalo sa birthday party ni Penders ay alam din ang tungkol sa bagay na ito, at ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Alam niya ang bigat ng impormasyon, kaya mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na magpadala ng mas maraming tao upang habulin ang dalawa, at siya mismo ay naghahanda na umalis at umuwi upang personal na mag-utos sa operasyon ng paghuli. Tito Budapest, ayaw mo bang maglaro sandali? Nang makita ang Budapest na gustong umalis ng nagmamadali, alam ni Penders na maaaring alam na ng kabilang partido ang tungkol sa laboratorio, kaya't lumapit siya at sinabing nakangiti. Mas mainam kung maaari niyang patuloyin ang kabilang partido. Hindi, pamangkin, magsaya ka mag-isa. Bagamat may malaking nangyari sa kanyang pamilya, at ang bagay na ito ay maaaring nauugnay sa pamilya Chardon, ngunit nang kaharap si Penders, ngumiti pa rin si Budapest. Para sa isang matalas na tao na tulad niya,
Imposibleng mawala ang kanyang kalmado sa harap ng nakababatang henerasyon. May iba pang magagandang programa mamaya, Tio Budapest. Manatili saglit at maglaro sandali bago umalis. Masiglang sabi ni Penders. Wala, may gagawin ako, kaya aalis muna ako. Tulungan mo akong magpaalam sa tatay mo. Hindi pinansin ni Budapest ang panawagan ni Penders at nagpumilit na umalis. Hindi man lang niya binati si Randall na nakikisalamuha sa hindi kalayuan, na nagpapakita kung gaano siya kabalisa. Umalis siya. Hindi nagtagal, pumunta si Randall sa gilid ni Penders at tumingin sa likod ni Budapest habang paalis siya, at mahinang. Nagtanong, medyo balisa, baka alam na niya ang tungkol sa impormasyon ng sasakyan, sabi ni Penders. May balita na ba dyan? Sabi ni Randall, hindi pa. Umiling si Penders at sinabing. Sa pagkakataong ito, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang tawag mula sa kanyang undercover. Hello, kamusta na? Ikaw ay natuklasan. May sumusunod sa'yo. Pagkatapos ay magmadali sa Fanning University para kunin ang 111. Nag-ayos na ako ng mga tao na sunduin ka doon, sabi ni Penders sa telepono. Na-discover talaga sila, buti na lang, na ilabas namin yung mga bagay. Pagkababa ni Penders ng telepono, sinabi niya sa kanyang ama. Magpadala ng mas maraming tao, dapat mong tiyakin na ang mga bagay ay ligtas. Sabi ni Randall, tumango si Penders at muling tumawag. Sa oras na ito, si Huang Feng, na nakakuha ng impormasyong gusto niya, ay tahimik na umalis sa eksena. Wala siyang kakilala dito kaya kahit maaga siyang umalis ay walang makakapansin at walang makakapigil sa kanya. Paano na? Ano ang sinabi nila? Pagkatapos ibaba ni Jessie ang telepono, nag-aalalang tanong ni Professor Neil. Dalawang magkasunod na pamilya ang kanyang ipinagkanulo, kung siya ay nahuli ng Peyton family sa pagkakataong ito, kung gayon siya ay patay na karne. Kaya naman, mas nababalisa siya kaysa kay Jessie, at bahagyang nagsisisi rin siya. Masyado siyang impulsive, paano siya makukumbansi sa ilang salita lang. Gayunpaman, walang kwenta ang pag-iisip tungkol dito ngayon, umaasa lang siya na madala siya ni Jessie para mapasama sa Fifth family ng maayos. Don't worry, nagpadala na sila ng mga sundo sa atin, walang mangyayari. Sabi ni Jessie, ang dahilan kung bakit kailangan nila ng mga susando sa kanila ay dahil nag-aalala sila na may ambush sa daan patungo sa pamilya. Kung ganoon, siguradong hindi makakalusot ang dalawa. Kahit na inaaliw niya si Professor Neil, si Jessie ay nanunuya sa kanyang puso. Iniisip pa rin ng lalaking ito na umaasa siya sa Fifth family, ngunit hindi niya alam na nasa daan na siya ng kamatayan. Kabanata 507, kinamumuhian ba ng mga Chardon si Professor Neil? Tiyak na iyon, si Professor Neil ang propesor ng kanilang pamilya, at nag-invest sila ng maraming pagsisikap sa kanya. Sa bandang huli, hindi lang nagdepekto ang taong ito sa pamilya ng kanilang kaaway, ngunit inalis din niya ang pinakabagong resulta ng pananaliksik mula sa laboratorio, na naging sanhi ng malaking pagkawalan ng mga Chardon. Kaya naman, parehong kinasusuklaman ni Randall at Penders si Professor Neil. Kung mahuli nila siya, tiyak na hindi nila siya pakikitunguhan ng mas mahusay kaysa sa Budapest. Normal lang sa kanila na gustuhin ang buhay niya. Si Jessie, na pamilyar sa sitwasyon, ay natural na alam din ito. Sinadya niyang kunin ang mabuting panig ni Neil para lang makakuha ng tulong at makakuha ng impormasyon. Hindi niya talaga sinasamba si Neil. Sa kabilang banda, pagkatapos matuklasan ng pamilya Peyton na sina Neil at Jessie ay tumalikod, nagpadala sila ng mga tao upang sundan sila. Bagamat hindi pa nila nahuhuli, hindi rin sila nawala. Sinusundan nila sila mula sa malayo sa pagtatangkang makalapit sa kanila. Alam ko, likas na traidor ang lalaking iyon. Dapat pala hindi na lang ako nagtiwala sa kanya. Dapat noon ko pa siya pinatay. Ang maldita na traidor na iyon. Sa pagbabalik, tuluyang nawala ng kontrol si Budapest sa kanyang init ng ulo at nagmura ng malakas. Ang taong pinagmumura niya ay natural na si Professor Neil na muling kumalas. Lubhang nagsisisi ang Budapest ngayon. Hindi niya dapat pinabayaan ang kabilang partido. Alam na niya na ang mga Chardon ay nawala ang manual ng produksyon para sa mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla. Sa huli, hindi ibinigay sa kanya ng maldita na si Professor Neil na iyon. Sa halip, binigyan niya ito ng peking bagay para lokohin siya.
Bakit ako nagtiwala sa kanya noon? Damn it, sinungaling ang lalaking iyon. Dapat nasa kanya pa rin ang manual na iyon. Niloko niya ang mga Chardon, at ngayon ay niloloko niya ako. Nahulog talaga ako dito. Hulihin mo ang sinungaling na yan, gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Ipaalam sa kanya na ako, Budapest, ay hindi ganoon kadaling lokohin. Ang karangalan ng mga Chardon ay hindi masisira. Budapest ay umungal na galit na galit. Sunod-sunod na utos niya ang kanyang mga subordinate, na sinasabi sa kanila na hulihin si Professor Neil sa lahat ng paraan. Bukod kina Professor Neil, Professor Jesse, at ang mga Chardon na humahabol sa kanila, may isa pang nagmamadaling pumunta sa Fanning Street. Ang taong ito ay si Huang Feng, nakalalabas lang ng handaan. Pagkaalis ni Huang Feng sa bulwagan, sumugod siya sa Fanning Street. Gusto niyang humanap ng paraan para makuha ang impormasyon doon. Kung ang impormasyon ay ibibigay kay Randall at sa kanyang anak, mas magiging mahirap para kay Huang Feng na makuha ito. Bagamat hindi alam ni Huang Feng kung nasaan ang Fanning Street, ang problemang ito ay hindi na problema sa pagkakaroon ng hover taxi. Hindi lamang mabilis ang mga hover taxi, ngunit marami rin sa kanila. Hindi na kinailangan pang maghintay ni Huang Feng ng higit sa 1 minuto bago niya mahanap ang isa. Pagkatapos, dumiretso siya doon. Ang hindi alam ni Huang Feng ay hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa bulwagan, nalaman ni Bruce ang tungkol kay Professor Jesse. Dahil sa pagnanakaw ng kanyang mga bagay, palaging malungkot si Bruce. Ang kanyang pangunahing target ng hinala ay ang mga Chardon. Sa makatuwid, nang malaman niya na ang isa sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay nagnakaw ng isang bagay na kapakipakinabang mula doon, nagpasya si Bruce na pumunta at tanggapin siya ng personal. Una, gusto niyang ilabas ang galit, at pangalawa, gusto niyang magpakitang gilas, para hindi palaging sabihin ng mga tao na siya ay isang ignorante at walang kakayahan na playboy. Sa kasamaang palad, hindi pumayag ang kanyang ama at kapatid sa kanyang kahilingan. Natatakot sila na ma-accident siya o masira ang kanilang plano. Tutal, hinahabol sila ng mga tao ng kabilang partido. Ang mga taong tumulong sa kanila ay malamang na magkaroon ng salungatan sa mga tao ng kabilang partido. Sa makatuwid, ito ay lubhang mapanganib pa rin. Gayunpaman, hindi gustong sumuko si Bruce ng ganoon kadali. Matapos iwanan ang kanyang ama at kapatid, palihim siyang pumunta sa Fanning Street na mag-isa. Hindi lang si Bruce ang gustong magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga nakatatanda at mga kasamahan. Gusto rin ng anak ni Budes na si Duque na magpakitang gilas sa harap ng kanyang ama. Kung tutuusin, akala niya isa siyang playboy na ang alam lang kumain, uminom, at maglaro. Ngayong alam na niyang labis na pinahahalagahan ng kanyang ama ang bagay na ito, agad siyang naantig. Sabik na sabik siyang magpakitang gilas sa harapan ng kanyang ama. Halos kasing edad lang niya si Pender, ngunit sa kumpanya ng kanyang ama, maaari lang siyang kumuha ng mga hindi mahalagang posisyon. Kung ikukumpara kay Pender, malayo siya. Hindi naman sa ayaw niyang lumipat sa isang mahalagang posisyon, ngunit naisip ng kanyang ama na wala siyang sapat na kakayahan upang kumuha ng iba pang mahahalagang posisyon. Sa makatuwid, palagi siyang pinipigilan. Sa makatuwid, mas sabik siyang patunayan ang kanyang sarili kaysa kay Bruce. Wait until I get the information back. Siguradong titingin sa akin ang tatay ko ng may bagong mata. Si Duque ay same time na nanumpa. Pagkatapos, pinaandar niya ang kanyang hovercraft at hinabol sila. Sa makatuwid, sa paligid ng impormasyong ninakaw nina Neil at Jesse, maraming tao ang nagsimulang kumilos. Kahit na ang ilang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay nakakuha ng balita sa oras na ito at nagpadala ng mga tao sa Fanning Street upang tingnan kung maaari silang mangisda sa magulong tubig. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng, Neil, at Jesse, na sangkot sa bagay na ito, na maraming tao ang nakapaligid sa kanila. Kung tutuusin, hindi naman masisisi si Budes na galit, dahil kung tutuusin, matagal nang nakuha ang impormasyong iyon ng laboratorio ng kanyang pamilya. Matapos nakawin ni Neil at Jesse ang impormasyon, talagang sinunog nila ang orihinal na maneskrito. Sa ganitong paraan, sa mundong ito, silang dalawa lang ang may impormasyon sa kanilang miniature camera, na nagmistulang mas mahalaga ang impormasyon. Hindi si Huang Feng ang unang dumating sa 111 Fanning Street. Pagdating niya, marami na ang mga tao doon,
at ang mga taong ito ay tila mula sa dalawang panig. Sa mga oras na ito, nag-aaway na sila. Malaking villa ito, pero dahil may away na sa loob, walang nagbabantay sa pinto. Madaling pumasok si Huang Feng. Gayunpaman, tila pigil na pigil ang mga tao sa loob. Gumamit lamang sila ng kanilang mga kamao at paa, at hindi gumamit ng mga armas. Maraming tao sa magkabilang panig. Sa gilid ng naglalaban ng grupo, nakita ni Huang Feng ang dalawang tao na nakasuot ng puting Amerikana. Sa sandaling ito, kinakabahan ang dalawang taong ito na nanunood ng laban sa field. Hindi sila nakilahok dito, ngunit hindi rin sila tumakas. Nahulaan ni Huang Feng na ang dalawang taong ito ay dapat ang dalawang taong nakatakas mula sa laboratorio ng pamilya Peyton. Ang impormasyon tungkol sa paggawa ng kotse ay dapat nasa kanila. Aakyat na sana si Huang Feng at lalaban ng biglang, nakita niya ang dalawa pang hovercar sa ere. Ang dalawang sasakyan na ito ay nagmula sa magkaibang direksyon, ngunit dumating sa parehong oras. Kabanata 508, huminto si Huang Feng habang papaakyat na siya. Gusto niyang makita kung sino yun bago siya kumilos. Gusto niyang maging mas matatag ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang bagay ay naruroon. Kahit sino pa ang kumuha nito, kaya niyang gawin ang susunod niyang hakbang. Sa sandaling ito, halos magkasabay na dumaong sa lupa ang dalawang hover sports car. Lumabas sa kanila sina Bruce at Duke. Hindi inaasahan ng dalawa na dito sila magkikita. Bahagya silang natigilan saglit. Pareho silang mga miyembro ng nangungunang second generation circle sa lungsod. Pareho silang mahilig maglaro at magkakilala. Sa katunayan, madalas silang nagkikita. Gayunpaman, hindi maganda ang kanilang relasyon dahil sa kanilang mga pamilya. Madalas silang magkaaway. Bruce, bakit ka nandito? Pamilya mo ba talaga ang nagnakaw ng mga materyales sa paggawa ng sasakyan natin? Matapos matigilan sandali, naunawaan ni Duke ang nangyayari. Dapat nandito ang kabilang partido para kunin ang mga materyales tulad niya. Dati, hinala lang ng pamilya nila na sangkot ang mga Chardon, pero wala silang ebidensya. Gayunpaman, ngayong nakita niya si Bruce, malinaw na ang lahat. Ginawa ito ng mga Chardon. Bagamat kadalasan ay medyo mapaglaro si Bruce, hindi siya ganap na walang utak. Alam niya na bagaman maaaring hulaan ng magkabilang panig na ang kabilang partido ang may kasalanan, hinding-hindi nila ito aaminin. Anong car production materials? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi ni Bruce habang naglalakad patungo sa villa. Ito ang villa natin. Hindi ba ako makakapunta? Ikaw naman, sino ang nagpapasok sa iyo nang walang pahintulot ng ating pamilya? Panipi, Bruce, let's beat around the bush. You should know why I'm here. Sabi ni Duke na may pangit na ekspresyon. I really don't know. Ayoko ring malaman. Please leave my villa now. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagtawag ko ng pulis at sinabing na trespass ka sa tirahan ng Ming. Pananakot ni Bruce. Gusto mong umalis ako? Sure. Gayunpaman, kailangan mong ibalik ang mga bagay sa akin. Isa pa, ibigay mo ang 2 taksil. Mahinahong sabi ni Duke. Halata namang hindi siya natakot kay Bruce. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bilasan mo at umalis ka. Utos ulit ni Bruce na umalis. Sa sandaling ito, nasa entrance na ng villa ang dalawa. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumipad palabas ng bulwagan ng villa, kumatok sa pinto, at nahulog sa harapan nilang dalawa. Dati, nag-aaway ang mga iyon sa bulwagan ng villa. Sa oras na ito, halatang lalong tumitindi ang labanan sa loob. Ang ilang mga tao ay pinadala sa paglipad. Parehong nagulat sina Bruce at Duke sa biglaang sitwasyong ito. Pagkatapos, 2 tao na nakasuot ng puting damit ang tumakbo palabas mula sa loob. Gayunpaman, nang makita ng 2 taong ito sina Bruce at Duke, malinaw na naiiba ang kanilang mga ekspresyon. Young Master Bruce, nandito ka ba? Ito ang impormasyon, narito. Nang makita ni Jesse si Bruce, agad siyang humingi ng credit. Halatang kilala niya si Bruce. Sa lungsod na ito, sikat na sikat ang pangalan ni Bruce. Natural na alam ni Jesse na si Bruce ay isang miyembro ng pamilya Chatton. Kilala rin ni Professor Neil si Bruce. Sabagay, matagal na siyang nagtrabaho sa laboratorio ng pamilya Chatton. Bagamat hindi si Bruce ang namamahala sa laboratorio,
pumunta siya sa laboratorio kasama ang kanyang kapatid na si Pender. Kaya naman, natural na kilala siya ni Neil. Gayunpaman, naging pangit ang ekspresyon ni Professor Neil nang makita niyang muli ang dati niyang young master. Siyempre, alam niya na hinding-hindi siya bibitawan ng mga Charden dahil sa pagtataksil sa mga Charden. Ang susi ay nawala niya ang booklet. Kung hindi, baka nailigtas ng mga Charden ang kanyang buhay kung ibinalik niya ito sa kanila. Jesse, nagsinungaling ka sa akin. Sa wakas ay naunawaan ni Professor Neil ang nangyayari. Itong si Jesse ay isang especially iya na katulad niya. Gayunpaman, hindi siya isang especially iya para sa pamilya Faith, ngunit sa halip ay ang pamilyang Chatton. At talagang may katangahan siyang naniwala sa kanya at ngayon ay hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Neil, hindi mo ako masisisi dito. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging tanga. Naniniwala ka talaga na ang isang tao ay isang tagahanga ng isang tulad mo. Napakatanga mo, pagmamalaki ni Jesse. Dahil narito si Bruce, naisip niyang maayos na ang kanyang usapin. Walang masama kung ipagmalaki ito. Ikaw, pulang-pula ang mukha ni Professor Neil. Tinuro niya si Jesse pero hindi niya alam ang sasabihin. Napuno ng takot ang puso ni Professor Neil. Bagamat may ibang tao bukod kay Bruce, ang taong iyon ay hindi magiging palakaibigan sa kanya dahil ang taong iyon ay miyembro ng pamilya Chatton. At may ninakaw lang siya sa pamilya Chatton. Sa madaling salita, sa dalawang grupo ng mga tao dito, wala ni isa sa kanila ang kakampi niya. Lahat sila ay pag-alit sa kanya. Kung sino man ang nanalo sa laban na ito para sa impormasyon, malas siya sa huli. Bukod kay Professor Neil, bad mood din si Bruce. Hindi niya kilala si Jesse noon pa man. Tutal, si Jesse ay nakikipag-ugnayan kay Pender. Gayunpaman, alam niyang may mga especially iya ang kanyang pamilya sa pamilyang Chatton. Kaya noong sinabi ni Jesse ang sinabi niya kanina, alam niyang si Jesse ang taong iyon. Gayunpaman, hindi siya makapaghintay na saksakan ang bibig ni Jesse at tumahimik siya. Kung tutuusin, sinabi niya lang kay Duke na walang kinalaman ang bagay na ito sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang walang utak na si Jesse na ito ay talagang gustong mag-claim ng credit at naibuhos ang beans. Ngayon, kahit hindi niya aminin, wala namang silbi. Bruce, ano pang sasabihin mo? Malungkot na tumingin si Duke kay Bruce. Anong sasabihin? Hindi ko kilala ang lalaking ito. Giit ni Bruce. Sabay titig ng masama kay Jesse. Mukhang na-realize ni Jesse na may nasabi siya na hindi niya dapat sabihin. Nang makita niya ang pagtitig ni Bruce, lumiit siya sa leeg at tumahimik. Dahil hindi mo siya kilala, mabuti na lang. I'm taking this person away. Sabi ni Duke, nakita niyang nasa kamay ni Jesse ang bagay. Paano niya ito hinayaan? Hindi, halatang hindi hinahayaan ni Bruce na madala si Jesse sa harap ng kanyang mga mata. Anya, nag-trespass ang taong ito sa villa namin. Gusto ko siyang i-detain. Baka may ninakaw siya sa villa namin. Wala namang ginawang kalokohan si Jesse this time. Mabilis niyang sinabi, oo, ninakaw ko lang itong miniature camera sa villa na ito. Habang nagsasalita si Jesse, ibibigay na sana niya ang gamit kay Bruce. Kabanata 509, isang nasisiyahang tingin ang bumungad sa mukha ni Bruce, at lalapit na sana siya para tanggapin ito. Hindi tanga si Duke, natural na alam niyang ito ang dapat na dokumento. Kung ang dokumento ay nasa kamay ng taksil ni Jesse, maaari pa rin niyang agawin ito. Ngunit kapag nasa kamay na ni Pender, imposibleng maagaw niya ito ng puwersa. Kaya, naglakad siya patungo kay Jesse, at ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Pender. Anong ginagawa mo? Tanong ni Bruce. Gayunpaman, walang pakialam si Duke sa kanya. Tumakbo pa siya mula sa paglalakad patungo kay Jesse. Malinaw, gusto niyang makuha ang bagay na iyon bago makuha ni Bruce. Nakita ni Jesse si Duke na sumugod sa kanya, sa sobrang takot niya ay napaatras siya. Ang impormasyong ito ay nauugnay sa kanyang hinaharap na paggamot. Kung nawala ito, mahirap sabihin kung ang mga Charden ay magiging maayos pa rin sa kanya. Sa sandaling ito, sumugod na si Duke sa tabi ni Jesse. Gayunpaman, sinisikap ni Jesse ang kanyang makakaya na protektahan ang dokumento. Alam niyang hindi ito papansinin ni Bruce. Kailangan lang niyang kumapit saglit. Bukod dito, magagamit din niya ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang katapatan sa mga Charden.
Damn it, Duke, anong ginagawa mo? Sa pamilya natin yan. Sigaw ni Bruce, pagkatapos ay naghanda upang pumunta sa harap at hilahin si Duke. Sa pagkakataong ito ay nagsilabasan na ang mga taong nag-aaway sa bulwagan, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin nang makita nilang magkasabunutan sina Bruce at Duke. Bam! Hindi ako sigurado kung dahil ba sa hindi na kontrol ng husto ni Jesse ang kanyang lakas, o dahil sa sabik siyang magpakitang gilas sa harap ng kanyang magiging amo, ngunit sa anumang kaso, bigla niyang sinipa si Duke sa malayo. Ilang beses nagamulong si Duke sa lupa bago huminto, pagkatapos ay tumingin siya kay Jesse na may malungkot na ekspresyon. Natigilan din si Jesse. Ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa lab, kaya wala siyang gaanong lakas at ang kanyang katawan ay wala sa pinakamahusay na kondisyon. Sa isip-isip niya, buti na lang at hindi siya natamba ni Duke. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sisipain niya ang kabilang partido ng napakalayo. Natigilan din siya at hindi alam kung matutuwa ba siya o mag-aalala. Kung tutuusin, pinahiya niya si Duke sa harap ng napakaraming tao, at ang isang young master na tulad ni Duke ay pinahahalagahan pa rin ang kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, malungkot ang mukha ni Duke na malapit ng tumulo ng tubig. Ang mga mata nitong nakatingin kay Jesse ay tila nagbubuga ng apoy. Mariing sinabi nito, bugbugin mo hanggang kamatayan ang taksil na ito. Halatang sinabi niya ito sa mga bodyguard ng kanyang pamilya, at hindi na nagdalawang isip ang mga bodyguard na iyon, sinugod nila si Jesse na tulala pa rin, at sinimulan siyang suntukin at sipin. Ano pang hinihintay mo? Tulungan mo akong iligtas siya, sabi ni Bruce sa bodyguard niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react ang mga bodyguard na iyon at sumugod, ngunit halatang huli na. Matapos marinig ang utos ng kanilang young master, hindi na sila nagpapigil, at bago sila dumating, natanggap din nila ang utos mula sa ulo ng pamilya Budas na bawiin ang item sa lahat ng gastos. Dati, kapag nag-away sila ng mga bodyguard ng Chatton family, medyo nagtitimpi pa sila, hindi sila naglakas loob na pumatay, natatakot silang magdulot ito ng mas malaking sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya, pero ngayon, hindi na sila nagtimpi sa tridor na ito ng kanilang pamilya. Kaya, napakabilis, na si Jesse ay nabugbog na sa kanyang huling hinga, wala na siyang lakas para humingi ng tulong. Dati, nagagawa niyang sipain si Duke, iyon ay dahil kadalasang mahilig si Duke sa alak at babae. Matagal nang hangkag ang kanyang katawan, kaya natural na hindi siya makatiis ng sipa mula sa kanya. Gayunpaman, sa harap ng malalobo na mga bodyguard na ito, wala siyang kahit katiting na lakas para gumanti. Nagalit si Bruce nang makita ang eksenang ito, kung kumalat ang balita na ang isang taong tumalikod sa kanyang pamilya ay binugbog hanggang mamatay sa kanyang harapan, ito ay magiging batik sa record niya at ng kanyang pamilya. Sino ang maglalakas loob na tumalikod sa kanyang pamilya sa hinaharap? Kaya naman, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga bodyguard na iligtas ang mga tao. Ang isang panig ay gustong magpatalo ng mga tao. Ang kabilang panig ay gustong magligtas ng mga tao. Ang magkabilang panig ay muling nagsagupaan. Sa kasamaang palad, si Jesse, na nasa gitna ng labanan, ay maaari lamang gumamit ng mahinang boses upang humingi ng tulong, at ang kanyang boses ay lumalambot at hamina. Kaya naman, biglang naglabas ng maliit na baril ang balisang Bruce, tinutukan ng isa sa mga bodyguard ng pamilya Chatton, at binaril. Ang maliit na handgun na ito ay isang Katanji tanging, gem-studded na handgun, kadalasang ginagamit ni Bruce bilang isang koleksyon, o upang ipakita sa iba, hindi pa niya ito ginamit noon, ngunit ngayon ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Sa unang pagkakataon na ginamit ni Bruce ang baril na ito, nakamit niya ang isang magandang resulta. Isang tao mula sa pamilyang Chatton ang nahulog sa lupa, kung siya ay namatay, hindi malinaw. Biglang tumahimik ang eksena, kahit si Duke ay napatingin kay Bruce na may halong pagtataka, at pagkatapos, lahat ng bodyguards ng Chatton family ay naglabas ng kanilang mga Chatton handguns, ang mga tao ng Chatton family ay naglabas din ng kanilang mga baril, magkabilang panig ay nakatutok sa isa't isa, ngunit walang nagpaputok. Bruce, baliw ka, nagbasyot ka talaga. Napatingin si Duke kay Bruce na may halong pagtataka, bagamat maraming alitan sa pagitan ng dalawang pamilya, ngunit sa ibabaw, ang magkabilang panig ay itinuturing pa rin na mapayapa, bagaman maraming mga salungatan noon, ngunit hindi sila nagpaputok,
higit sa lahat ay gumagamit ng malamig na mga armas. Dapat itong malaman na kung ang mga tao ay namatay, ang hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya ay mas matindi, at iyon ay hindi makabubuti para sa isa pang pamilya. Sa halip, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa magkabilang pamilya. Sabihin sa iyong mga tao na palayain si Jesse. Itinutok ni Bruce ang kanyang baril kay Duque at sinabing, tiwala siyang papayag si Duque. Bagamat hindi siya naglakas loob na barilin si Duque, napatay lang niya ang isa sa mga bodyguard ng kabilang partido. Hanggat makukuha niya ang impormasyon, magiging maayos ang lahat. Ang kanyang ama na ang bahala dito. Actually, at this time, both Randall and Buddes already knows about the conflict here, and also know the other party's determination, so they sent more people, but those people were still on the way. Bruce, wala kang lakas ng loob na barilin. Bagamat natatakot siya, naisip pa rin ni Duque na hindi maglalakas loob si Bruce na barilin. Tutal, dalawang magkaibang bagay ang pagpatay sa sarili at pagpatay sa bodyguard. Ang pagkamatay ng isang bodyguard ay higit na magpapatindi sa hidwaan ng dalawang pamilya. Pero kung may nangyari sa kanya, hindi talaga mapapahinga ang dalawang pamilya hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Pwede mong subukan. Sabi ni Bruce na may ngiti sa labi. Bang! Pagkasabi pa lang ni Bruce nito, biglang binaril si Duque sa dibdib, tapos natamba siya na puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Kabanata 510, muling bumagsak sa nakakatakot na katahimikan ng eksena. This time, parehong nakatingin kay Bruce ang pamilya Patton at ang Payton family na gulat na parabang hindi nila matanggap ang nangyayari sa harapan nila. Hindi ako yun. Natigilan din si Bruce. Natarante siya nang makita ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya. Kung nakapatay siya ng isang normal na tao, hindi ito magiging big deal sa kanya. Siguradong kakayanin niya o ng pamilyang nasa likod niya at hindi siya mahihirapan. Gayunpaman, ito ay naiiba sa pagkakataong ito. Ang namatay sa pagkakataong ito ay si Duque, ang panganay na anak ng pamilya Payton. Bagamat karaniwan siyang ignorante at walang kakayahan, nandoon pa rin ang kanyang katayuan. Kung may mangyari sa kanya, malaki ang epekto nito. Kung namatay si Duque sa kamay ni Bruce, talagang magkaaway ang dalawang pamilya. Magdadala din siya ng maraming problema sa kanyang pamilya. Gayunpaman, maaaring sumumpa si Bruce sa Diyos na hindi siya ang nagpaputok ng baril. Bagamat tinutok niya ang baril kay Duque, alam niyang wala siyang lakas ng loob na barilin. Gayunpaman, nang makita niya ang mga mukhang hindi makapaniwala sa mga mukha ng mga tao sa paligid niya, tiningnan ni Bruce ang baril sa kanyang kamay at itinapon ito ng hindi namamalayan. Parang isang basura ang baril na pinag-iingatan niya. Hindi na siya makapaghintay na itapon ito. Hindi ako yun, hindi talaga ako. Dapat maniwala ka sa akin. Mabilis na paliwanag ni Bruce, but still, walang naniwala sa kanya. Tanging si Huang Feng, na nanunood sa gilid, ang makapagpapatunay na ang nagpaputok ng baril ay talagang hindi si Bruce, kundi ibang tao. Ang taong ito ay walang iba kundi si Professor Neil, na kinalimutan na ng lahat kanina. Alam ni Professor Neil na nasaktan niya ang dalawang pinakamalaking pamilya sa lungsod na ito. Kahit sinong manalo ngayon, hindi siya makakatakas. Gayunpaman, halatang ayaw niyang maupo at hintayin ang kamatayan. Kaya naman, kanina pa siya naghahanap ng pagkakataon. At ang pagkakataong ito ay mabilis na ibinigay ni Bruce. Nang makita ni Neil si Bruce na nakatutok ang baril kay Duque, nagliwanag ang mga mata nito. Pagkatapos, inilabas niya ang baril sa kanyang mga braso. Ang baril na ito ay ibinigay sa kanya ni Jesse upang makuha ang kanyang tiwala nang kunin niya ang impormasyon mula sa kanya. Hindi niya inaasahan na gagamitin niya talaga ito ngayon. Napakaganda rin ang posisyon ni Professor Neil. Hindi malayong nasa likuran niya si Bruce. Noong una ay gusto niyang tambangan si Bruce, ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nagbago ang isip niya. Pinatay niya si Duque gamit ang baril. Dahil magkaharap ang mga bodyguard mula sa magkabilang panig, walang nakakita kung sino ang nagpaputok. Kaya naman, maginhawang ginawa ni Professor Neil si Bruce bilang scapegoat. Baril man ni Bruce o baril ni Professor Neil, pareho silang laser gun. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita si Huang Feng ng sandata mula sa mundong ito. Saglit na kumislap ang laser gun sa nguso. Pagkatapos noon, binaril si Duque.
Kahit sa paningin ni Huang Feng, hindi niya maintindihan ang pinagdaanan ng bala. Natuwa rin si Huang Feng na hindi siya pabigla-bigla na umakyat at ninakawan sila. Ang mga taong ito ay hindi nag-shooting sa isa't isa dati dahil mayroon silang ilang mga reserbasyon. Gayunpaman, kung ang isang estranghero na tulad niya ay pumasok upang pagnakawan sila, kahit saang panig siya nagmula, hindi sila magiging magalang sa kanya. Hindi sigurado si Huang Feng kung makakaiwas siya sa putok ng laser gun. Maghiganti sa Young Master. Walang nakakaalam kung sinong bodyguard ang sumigaw nito. Kaagad, ibinaling ng pamilya Peyton ang kanilang mga baril kay Bruce. Masyado silang nagtatampo. Sa pagkakataong ito, nagnakaw ang pamilya Peyton sa kanilang pamilya. Ngayon, ang kanilang Young Master ay pinatay sa harap ng lahat. Pakiramdam nila ay nawalan sila ng mukha. Bukod dito, alam din nilang tiyak na sisisihin sila ng Budapest sa bagay na ito, at tiyak na madadami din sila. Sa makatuwid, sila ay kasalukuyang nasa isang estado ng takot. Ngayong may biglang sumigaw ng maghiganti para sa Young Master, nagliwanag ang kanilang mga mata. Wala silang pakialam kung sino ang sumigaw nito, ngunit lahat sila ay sumang-ayon sa ideyang ito sa kanilang mga puso. Naisip nila na kung makapaghiganti sila para sa Young Master, baka maging maluwag sa kanila ang master ng Buddhist clan. Halatang ayaw ng mga bodyguard ng pamilya Peyton na makitang patayin sa harap nila ang kanilang Young Master. Kaya naman, nagkusa silang barilin ang mga taong ito. Biglang naging magulo ang eksena. Si Bruce, na nasa estado pa rin ng takot, ay binaril din ng mga bodyguard ng pamilya Peyton. Bagamat ang taong iyon ay binaril kaagad ng mga bodyguard ng pamilya Peyton, si Bruce ay binaril pa rin. Bukod dito, mas marami siyang binaril kaysa kay Duque. May mga pugad ng trumpeta sa buong katawan niya. Patay na si Young Master Bruce. Obviously, may nakadiscover sa sitwasyon ni Bruce. Lalong naging magulo ang eksena. Ang mga bodyguard ng pamilya Peyton ay nag-aalala na ang patriarka ng kanilang pamilya ay maparusahan sila ng matindi. Kaya naman, gusto nilang ipaghiganti si Bruce. Dahil dito, lalong naging magulo ang eksena. Si Professor Jesse, na nasa gitna ng kaguluhan, ay matagal nang binaril hanggang sa mamatay ng isang tao. Gayunpaman, si Professor Neil, na pinaghandaan bago ito, hindi lamang siya namatay, sinamantala pa niya ang kaguluhan upang kunin ang miniature camera. Nasaksihan ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Huang Feng na mapabuntong hininga sa kalokohan ni Professor Neil. At the same time, maswerte rin siya. Halos mabaril siya ng ilang beses, pero maayos pa rin siya. Gayunpaman, walang intensyon si Huang Feng na palayain siya. Nang gustong samantalahin ni Professor Neil ang kaguluhan upang makatakas, sinundan na siya ni Huang Feng. Professor Neil, saan ka pupunta? Bahagyang lumapag si Huang Feng sa kanyang harapan, nakaharang sa kanyang dinadaanan. Sa sandaling ito, medyo malayo na ang dalawa sa magulong eksena. Ang kanilang linya ng paningin ay naharang ng ilang mga gusali, kaya hindi natakot si Huang Feng na matuklasan ng mga taong iyon. Sino ka? Napatingin si Neil sa taong bumaba mula sa langit na may gulat na ekspresyon. You don't need to know who I am. Iabot ang bagay na iyan at pwede ka nang umalis. Si Huang Feng ay interesado lamang sa impormasyon. Ayaw niyang atakihin si Neil. Hindi na kailangan iyon. Nang marinig ni Neil ang mga salita ni Huang Feng, hindi niya namamali na inilagay ang bagay sa likod niya. Iyon ang kanyang kapital para umasa sa ibang mga pamilya sa hinaharap. Ayaw niyang ibigay ito ng ganoon kadali. Pinipilit mo ba akong umatake? Tumingin sa kanya si Huang Feng na nakakunot ang noo. Ayaw niyang patayin siya, ngunit kung hindi siya makikipagtulungan, hindi utol si Huang Feng na gumamit ng dahas. Naramdaman ni Neil ang isang mapanganib na aura mula kay Huang Feng. Mabilis niyang sinabi, ibibigay ko sayo, ibibigay ko sayo. Ibibigay na sana ni Neil ang bagay kay Huang Feng nang bigla niyang ilabas ang baril na katatapos lang niyang gumawa ng isang karapat-dapat na gawa.